Alam nating lahat na si Ripple ay isa po sa mga pinaka-ma-impluwensyang pangalan pagdating po sa blockchain technology. Pero ngayon pong 2025 ay may bago na naman po siyang pasabog. Sa kanyang pinakabagong ulat ay ipinapakita kung paano po unti-unting tinatanggap ng mga traditional na institution sa finance ang technology ng blockchain. Hindi na ito isang futuristic na konsepto. Unti-unti na itong nagiging bahagi ng kasalukuyang sistema. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat mahalagang detalye mula po sa ulat ni Ripple. Alamin natin kung bakit nagsisimula ng yakapin ng mga bangko at malalaking institution ang blockchain, kung gaano po kalaki ang puhunan na kanilang ibinubuhos dito at kung paano maaaring maapektuhan ang kinabukasan ng ating mga financial transactions. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ayon po sa report ng Ripple na pinamagatang Banking on Digital Assets, How Traditional Finance is Investing in Blockchain, ay hindi na raw itinuturing na experimental ang blockchain. Sa halip ay isa na itong aktual na bahagi ng corporate banking. Kaya naman parami ng parami ang mga bangko na pumapabor sa technology na ito. At bakit? Dahil una, mas mabilis ang settlement ng mga transaction. Ikalawa, mas mababa ang gastos. At ikatlo, available po ito 24/7 kahit walang banking hours. Ayon pa sa datos, 9 sa bawat 10 pinuno ng institutional finance sa buong mundo ang naniniwalang magiging sentro ang blockchain sa financial system sa loob ng 3 taon. Gaano naman po kalaki ang galaw ng stable coins ngayong taong 2025? Yan, nitong simula ng taong 2025, yan ay sumabog na ang volume ng transaction gamit ang stable coins. Umabot ito sa halos $700 billion kada buwan. Ibig sabihin ay talagang nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na transaction ang mga digital assets. Sa bilis ng galaw at dami ng halaga ay hindi na nakapagtataka kung bakit unti-unti nang tinatanggap ito ng mga bangko at pamahalaan. Ngayon ay posible ba talagang umabot sa $19 trillion ang halaga ng mga tokenized assets? Ayon po sa Boston Consulting Group ay may posibilidad na umabot sa $19 trillion ang kabuuang halaga ng mga tokenized assets pagdating ng 2033. Ang tokenization po ay ang proseso kung saan ang mga real-world assets tulad po ng real estates, stock o kahit mga sining ay inililipat po sa blockchain. Ang ganitong proseso ay nagbibigay po ng fractional ownership, mas mabilis na liquidity at mas epektibong pamamahala sa mga ari-arian or assets. Kaya naman hindi po nakapagtataka kung bakit lumalaki ang interest ng mga institution sa tokenization. Ngayon ay paano naman po ginagamit ang blockchain sa international payments? Isa po sa mga pinakamalaking impact ng blockchain ay nasa cross-border payments o mga international money transfer. Sa traditional system ay umaabot ng ilang araw ang pag-transfer ng pera mula sa isang bansa patungo sa iba. Pero dahil po sa blockchain ay posible na itong gawin sa loob lamang ng ilang segundo. At higit po sa lahat, hindi na kailangan ng middleman o third party. Kaya mas mababa po ang bayad at mas ligtas pa ang proseso. Ang ganitong technology ay tumutulong sa mga bangko na magkaroon ng mas maayos na liquidity at mas mataas na operational efficiency. Ngayon ay sino-sino naman ang mga malalaking bangkong nag-i-invest sa blockchain? Batay po sa 5 taong pagsusuri ng Ripple at CB Insights ay nakita po nilang dumarami na ang mga mega funding rounds na sinasalihan ng mga bangko. Noong pong taong 2020 hanggang 2024 ay umabot po ito sa 33 rounds kumpara sa 15 lamang noong taong 2019.
Kabilang po sa mga active investor ay sina JP Morgan Chase, Goldman Sachs at saka SBI Group. Ang kanilang focus ay nasa tokenization, international payments at saka digital custody. Ngayon ay ano naman po ang papel ng XRP Ledger sa DeFi adoption ng mga bangko? Malaki po ang papel ng XRP Ledger sa pagbibigay ng ligtas at regulatory compliant na paraan para makasali ang mga bangko sa decentralized finance or DeFi. Sa pamamagitan po ng technology na gaya ng automated market makers at permission decentralized exchanges ay nagiging possible para sa mga institution na makisali sa DeFi nang hindi po nilalabag ang batas. Ito ay malaking hakbang para sa pagsasanib ng centralized at decentralized na finance. Ngayon ay paano naman po ginagamit ang blockchain sa compliance at saka modernization ng mga bangko? Ginagamit din ngayon ang blockchain para palitan ang mga luma at mahal na infrastructure ng mga bangko. Kasama na rito ang paggamit ng smart contracts para sa otomatikong pagsunod sa mga regulasyon. Dahil din sa lumilinaw na mga polisiya tungkol sa crypto ay mas tumataas po ang kumpiyansa ng mga bangko sa paggamit ng blockchain. Ibig sabihin ay hindi na ito puro eksperimento lamang. Isa na itong konkretong hakbang patungo sa modernization ng serbisyo. Ano naman po ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa hinaharap ng finance? Malinaw sa report ni Ripple na ang blockchain ay hindi na lang po bahagi ng mga pilot program. Unti-unti na itong isinasabuhay sa aktwal na operasyon ng mga bangko. Mula po sa simpleng testing ay nagiging practical deployment na po ito. At sa tulong ng malalaking investment at mas malinaw na regulasyon ay nagkakaroon po ng matibay na pundasyon ang bagong financial system. At ayan, sa pagyakap ng mga bangko sa blockchain ay lumalaki po ang posibilidad na maging bahagi ng mainstream finance ang crypto dito sa Pilipinas. Ibig sabihin ay mas magiging madali ang pag-convert ng crypto sa payat, mas ligtas ang mga transaction at mas makikilala ang mga bagong digital asset gaya ni XRP, Ethereum at saka iba pa. Posibleng magkaroon po ng mas maraming oportunidad sa DeFi, tokenized investment at global remittance services na mas mura at mabilis. At bilang panghuli, para po sa akin ay isang malaking hakbang ito papunta sa hinaharap ng finance. Ang integration po ng blockchain sa traditional system ay hindi lamang nagpapakita ng maturity ng technology, kundi nagbibigay din ng access at saka empowerment sa mga ordinaryong tao. Si Ripple ay hindi lamang po basta taga-masid, kundi isa po sa mga leader ng pagbabagong ito. At bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay dapat po nating paghandaan ang bagong panahon kung saan ang digital at traditional na finance ay magsasama sa iisang ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.